Mula sa silid pambalitaan ng Brad Balita Productions ay nais kong ihatid sa inyo ang mga kaganapan sa loob at sa labas ng ating bansa. Ngayon ay araw ng Lunes, Enero 6, 2025. Ako naman si Al Calixtro na maghahati sa inyo ng mga maiinit na balita. At sa ulo ng mga balita, Social Security System o SSS bigo sa pagkolekta sa kontribusyon ng mga employers. Babaeng biktima ng scam napigilan sa NAIA. Department of Justice o DOJ may babala sa mga POGO workers. At balita naman sa labas ng bansa, Israel forces tuloy pa rin ang pag-atake sa kabila ng tigil putukan. At para sa balita mula sa Vatican, mensahe ng Santo Papa, ating pakinggan. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bigo ang Social Security System o SSS na makolekta mula sa mga employers ang humigit kumulang na 93.747 billion pesos ayon sa Commission on Audit o COA. Umabot lang sa 4.89% o nasa 4.58 billion pesos ang nakolekta mula sa 420,627 na mga employers. Dahil dito lubhang makakaapekto ito sa kabuuang mandato ng ahensya tulad ng protection, claims at benefits ng mga miyembro nito. Pinigil ang makinatawan ng Bureau of Immigration o BI at Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang babaeng biktima ng scam. Ayon sa investigasyon, papalabasan ng bansa ang biktima pero iniwasan nito ang immigration inspection. Kaya nagduda ang mga kawani nito. Ayon sa biktima, may nakausap siya sa labas ng airport na tutulong upang siya ay makalabas ng bansa. Hiningian siya ng 120,000 pesos kapalit nito, subalit hindi na niya ito makontak. Mga tampered na documents ang nakuha mula sa kanya. Sa ngayon ay nasa pangangasiwa siya ang biktima ng Interagency Council Against Trafficking para sa kanyang sitwasyon. Nagbabala ang Department of Justice o DOJ laban sa mga illegal na foreign workers ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naaabot sa 11,000 sa bansa. Matatandaan na nagbigay na ng direktiba ang Pangulo ng Bansa na lisanin na ang bansa sa buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon. Pinasara na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng POGOs sa bansa dahil sa mga isyong kinasasangkutan nito tulad ng human trafficking, prostitusyon, abduction at pagpatay. At sa ulat panahon, makakaranas ng Kalakhang, Maynila o ng bansa ng pag-ulan nitong Lunes dahil sa tatlong tuloy-tuloy na weather systems. Ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Regions o CAR ay makakaranas din ng mga pag-ulan bunga ng Northeast Monsoon o amihan na maapektuhan ang Hilagang Luzon. May kalat-kalat namang pag-ulan sa ang makakaranas o mararanasan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Oriental Mindoro, Quezon at Aurora. Makakaranas naman ng Intertropical Convergence Zone ang mga lugar ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Katamtaman at mabigat na pag-ulan naman ang magriresulta sa pagbaha at landslide sa mga lugar na maapektuhan ayon sa Pag-asa. Samantala wala pa naman silang namamataan na posibleng bagyo sa bansa. At sa ibayong dagat, nagpapatuloy pa rin ang Israel forces sa pag-atake nito sa Gaza na kumitil sa buhay ng nasa 70 tao nitong nakalipas na araw. Sa kabila ng tigil putukan na usapan, matatandaan na umabot na sa 15 buwan na ang tinagal ng gyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Karamihan sa mga lubhang naapektuhan sa nagaganap na digmaan ay ang mga bata at mga matatanda. At sa balitang Vatican, Pope Francis nanawagan para sa international community upang matiyak ang pagrespeto sa makataong batas. No more striking civilians. No more striking schools or hospitals. No more striking workplaces. Ito ang mga sinabi ng Santo Papa Francis kahapon habang isinasagawa ang Angelus sa Vatican at nananawagan sa international community na umaksyon ng may katatagan na ipatutupad at igalang ang humanitarian law. Nanawagan din ang Papa na patuloy na manalangin para sa kapayapaan sa buong mundo,
lalo na sa mga bansang Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Syria, Myanmar at Sudan. Imitate the God of love, be messengers of hope. Ito ang homily ng Santo Papa kahapon sa Vatican. Sinabi pa nitong nagpapaalala sa atin na kung papaano ka makapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na di kayang talunin ng anumang bagay. At ito ay nagpapatuloy na magliwanag at magbigay linaw sa ating mga daan sa kabila ng mga hadlang at pagtanggi ng tao. At yan ang mga balitang inyong napakinggan sa araw na ito ng Enero 6, 2025 at sa ngalan ng Brad Balita, ako naman si Al Calixtro na nagsasabing matutong mahalin si Jesus at ang Inang Birheng Maria upang mas lalong tumatag ang buhay pananampalataya sa kabila ng mga pangungutya ng mga taong walang magawa. Antabayan ang susunod na pagbabalita bukas sa tanghali. God bless Pilipinas. God bless Catholic community. Paalam.